Magandang araw mga ka-Philsin! Nagbabalik muli ang inyong guro sa Filipino, si Binibini Jameril V. Libato, na kung saan may panibago na naman tayong ituturo ngayon. Muli, ano nga bang ibig sabihin ng Philsin? Pilipino at salin. Tama, may panibago naman tayong isasalin ngayong araw. Ano? Tara! Panibagong araw, panibagong kahulugan ng pagsasalin. Ang pagsasalin ay isang proseso ng paglilipat ng kahulugan o mensahe mula sa isang wika patungo sa isa pang wika ng pinakamalapit at natural na katumbas. Sa madaling sabi, ginagawa ito upang mapanatili ang kaparehong ideya kahit na ilipat sa ibang wika. Kaya naman ipapakita ko na sa inyo ang aking ilang isinalin sa mga teknik ng pagsasalin. Ang ating uunahin ay ang pagtutumbas. Ang unang salita ay ang bahay at isinalin ko ito bilang tahanan. Sumunod ay mundo at isinalin ko ito sa daigdig. Sumunod ay ang ama at isinalin ko ito bilang tatay. At sumunod ay ina at isinalin ko ito bilang nanay. At sumunod ay ang binadang na salitang ipugaw at isinalin ko ito bilang sayaw. Makikita natin na ang aking isinalin ay kaparehas sa kahulugan ng salita. At iyon ang kahulugan o teknik ng pagsasalin sa pagtutumbas. Sumunod naman na aking ipapakitang isinalin ay ang panghihiram. Unahin na natin ang kahulugan. Ang kahulugan ng panghihiram ay ang pagkuha ng mga dayuhang salita at pag-aangkop nito sa bigkas, baybay at gramatika ng Filipino na naging bahagi na ng ating bokabularyo. Ang aking mga salitang sasabihin ay mula sa wikang Espanyol. Ang unang-una ay ang kutsara. At ito isinalin ko bilang palandok. Sumunod ay mesa at isinalin ko ito bilang hapag. Sumunod ay sapatos at isinalin ko ito bilang sapin sa paa. Sumunod ay korona at isinalin ko ito bilang putong. At bintana na isinalin ko bilang durungawan. Makikita natin na ito ay mga dayuhang salita na makikita na rin natin sa ating mga bokabularyo. Ang aking sumunod na ipapakitang isinalin ngayong araw sa paraan ng pagsasalin ay ang paglikha. Ang paglikha ay ang pagbubuo ng bagong salita sa Filipino upang ipahayag ang bagong konsepto ng orihinal at natural. Ang unang pangungusap na aking isasalin ay ang bukang liwayway na ang pag-asa, na isinalin ko bilang simula na ng pag-asa o kalayaan. Sumunod ay ang batang masipag ay yumayabong, na isinalin ko bilang ang masipag na bata ay umuunlad. Sumunod ay ang dila ang susi ng kapayapaan, na isinalin ko bilang mahalaga ang mahinahong pananalita. At ang pang-apat ay ang pusong marunong magpatawad ay magaan, na isinalin ko bilang mas magaan ang kalooban ng marunong magpatawad. At ang huli ay ang karunungan ay ilaw sa madilim na landas, na isinalin ko bilang ang kaalaman ay gabay sa buhay. Sumunod naman ay ang terminong gamit sa agham. Ito ay espesyal na salita sa Filipino na may konsepto sa agham na tumpak at naayon sa siyentipikong konteksto. Ang unang salita ay ang eksperimento at ito ay isinalin ko bilang pagsubok. Sumunod naman ay ang enerhiya at isinalin ko ito bilang lakas. At ang huli ay ang paghinga at ito ay isinalin ko bilang respirasyon. Ang sumunod naman ay ang terminong gamit sa teknolohiya. Itong terminong ito ay ang proseso o kagamitan sa teknolohiya na inangkop sa Filipino upang madaling maunawaan. Ang unang salita ay ang mouse na isinalin ko bilang tagapagturo. Sumunod naman ay ang screen at isinalin ko bilang tabbing. At ang huli ay ang network na isinalin ko bilang kalawakan ng ugnayan. Ang sumunod naman ay ang terminong gamit sa edukasyon. Ito ang mga salita na may konsepto sa pag-aaral. Ang unang salita ay ang eskwela at ito ay isinalin ko bilang paaralan. Sumunod naman ay ang magtutudlo na isinalin ko bilang isang guro. At ang huli ay ang kaalaman na isinalin ko bilang karunungan. At ang huli ay ang terminong gamit sa iba't ibang larangan. Ito ang mga salitang espesyalisadong ginagamit ng mga propesyon. Ang unang salita ay ang batas at ito ay isinalin ko bilang katarungan. Sumunod naman ay ang sining at ito ay isinalin ko bilang kagandahan. At ang sumunod ay ang pananaliksik at isinalin ko bilang pagsisiyasat. At ang sumunod ay ang kasaysayan na isinalin ko bilang nakaraan. At ang huli ay ang panitikan na isinalin ko bilang larawang diwa. Madali lamang ang pagsasalin, basta't natural at hindi nalalayo sa orihinal na salita o ideya ang iyong isinalin. Kaya naman, tayo na't magsalin. Ano? Tara! Muli, ako si Binibini Jameril V. Libato, ang inyong guro sa Filipino. Kaya naman, paalam mga ka-Philsin!